Hello mga kasimple. Ayan na nga ba, nakaupo lang tayo muna dito mga kasimple. Ayan. Chine-check ko lang muna, titingnan muna natin kung magkano na talaga ang aking earnings sa aking pagyaw-yaw kada adlaw. Ayan, pag-uusapan natin ngayon mga kasimple talaga yung nagpunta ako ng abroad. Alam nyo mga kasimple, wala talaga ako. Walang cellphone. Ang cellphone ko lang talaga noon mga kasimple is yung keypad. Tapos yung keypad ko na cellphone is sira pa yung likod. Tinalian ko lang talaga siya ng garter para hindi mahulog talaga yung kanyang battery. Pero ngayon mga kasimple, hindi ko talaga akalain na ganito talaga ang buhay natin kapag tayo ay magtsatsaga. Ayan na nga. Nung nandoon ako sa amo ko mga kasimple, 2 years talaga yan siya. 2 years, 2 ang cellphone ko. O diba? So ngayon, hindi ko akalain, 2 din ang cellphone ko. Yung cellphone ko na yan ay bigay sa akin ng aking asawa mga kasimple. 2 talaga. Nung nagkita kami, isa yung binigay niya sa akin. Hanggang sa pagpunta ko dito sa Amerika, binilhan na naman niya ako ng isang cellphone. Ayan. Tapos binilhan pa niya ako ng lapastop mga kasimple. Ayan, hindi ko talaga akalain. Kasi nagre-reklamo ako lagi sa kanya. Hindi ko makikita yung aking dashboard. Nasaan na yung aking earnings dito. Kaya ito na nga mga kasimple. Napakabilis talaga sa laptop maghanap ng earnings. Yung earnings natin sa pagyayaw natin everyday at pinupost natin everyday. Kaya ayan naman, tinitingnan ko talaga ang aking earnings everyday kung magkano na. May kita ba tayo sa ating pagyayaw everyday? Ayan na nga. Maraming salamat sa support nyo mga kasimple. Ayan yung buhay ko ngayon. May simpleng buhay kami ngayon dito sa Amerika. Kasama ko aking 2 anak at saka si Papangkano. O diba? Sana all nasa Amerika. Ito na nga mga kasimple. Balik tayo ngayon doon sa yung nag-abroad ako. Umalis ako sa amin talaga na walang-wala. Yung cellphone ko biyak na biyak talaga. Hindi magamit yung cellphone ko doon sa Middle East, sa Kuwait noon sa pinagtrabahuan ko sa amo ko. Siguro nagtaka yung amo ko mga kasimple na bakit namamaga yung aking mata. Yun pala umiiyak na. Namimiss ko ang anak ko. Wala akong cellphone na itawag sa kanila. Dahil ang cellphone ko ay keypad. Hindi po ang keypad magagamit sa ibang bansa. Walang camera. Paano ka mag-Facebook? Hindi connected sa Wi-Fi. Hindi makakonect sa Wi-Fi. Kasi walang load din. Bibilhan mo ng load sa Pilipinas. Hindi rin magagamit. Kasi walang signal pag abot sa Kuwait. Kaya mga kasimple, sabi ko, umiiyak talaga ako nung 3 araw at namamaga ang aking mata dahil namimiss ko ang aking anak. Iniwan ko lang talaga siya ng 9-month-old at pumunta ako ng ibang bansa. Pinagpalit ko talaga ang anak ko, iniwan ko dahil naghahanap ako ng pambili ng gatas ng anak ko. Kahit malayo siya sa akin, pero tiniis ko yun dahil sa hirap talaga ng buhay mga kasimple. Maliit alang ang sahod ko, hindi sapat sa anak ko, sa diaper na, sa gatas niya. Kaya nag-decide talaga ako pumunta ng ibang bansa. Kaya yun na nga ang buhay ko mga kasimple. 3 araw ko, namamaga yung aking mata, nahalata ng aking amo na anong nangyari kay Rene, bakit siya malungkot, namamaga ang mata. Ayun na nga mga kasimple, sa isang 3 araw ko nagtrabaho sa amo ko. Tinawag ako ng amo ko sa dining room nila. Sabi niya, tahale, come here. Yun pa nga mga kasimple, umalis ang amo ko. Binilhan nila ako ng cellphone na bago. Ayun na nga mga kasimple. Tinawag ako ng kanyang panganay na anak na tahale daw. My mom called you. She wanna talk to you. Yun na nga mga kasimple, sabi niya. Ayun na nga, sinurpresa ako nila ng cellphone na Samsung.
Yun ang first time ko talaga yun mga kasimple nagkaroon ng cellphone sa amo ko. Andoon na talaga nagsimula ang lahat at nag-create na ako ng Facebook. Mayroon na akong Messenger at natawagan ko na ang aking pamilya sa Pilipinas. Kahit hindi ko lang manatawagan muna ang aking anak, nakita ang anak ko. Masaya na ako na natawagan ko na isang relatives ko na okay ako sa amo ko, na mabait sila sa akin. Sa kanila itong cellphone ko na ginagamit ko. At saka yun mga kasimple, nakakonek na ako sa wifi ng aking amo. Tuwang-tuwa na ako. Hanggang sa yun na cellphone, ang ginagamit ko na sa pag-contact sa aking mga magulang, mga kapatid ko, sa mga relatives ko. Ayun na nga. Hanggang sa yun na nga na cellphone ang ginamit ko pag chat kay Papangkano. Ayun na nga mga kasimple, pagod na pagod ako minsan sa trabaho ko. Pero sabi ko na nga, kahit nga pagod ako, pero basta mabait lang talaga ang amo ko. Kahit marami ang trabaho ko sa ibang bansa, basta ang amo ko mabait, okay sa akin yun. At least may cellphone ako. Ayun na nga, sabi ko, God, sana bigyan mo naman ako ng tao na napakabait. Yung mamahalin talaga ang kasimple. Hindi naiiwan. Kasi noon, iniiwan lang ako mga kasimple. Pinuntis pa, iniwan pa. Kaya ayan na nga, binuhay ko ang anak ko mag-isa. Nagpapasalamat naman talaga ako noon dahil iniwan niya ako. Dahil hindi niya ako iniwan, hindi kami mag-meet ng taong na talaga, yung taong magmamahal sa akin talaga na ibibigay ang lahat, na hindi ko talaga natikman yung buhay noon since na pinanganak ako, na hindi ko natikman talaga na yung taong to, siya nagbibigay sa akin ng magandang buhay, simpleng buhay dito sa Amerika. Maraming salamat!